Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa mga nagdaang linggo, unti-unting lumilinaw ang mas malaking larawan ng pagbabago sa defense posture ng Pilipinas. Habang umiinit ang tensyon sa rehiyon, lalo na sa paligid ng Taiwan at West Philippine Sea, tahimik ngunit matatag na gumagalaw ang Maynila kasama ang pinakamalaking defense ally nito, ang Estados Unidos. Kasabay nito, may isa pang mahalagang laban na nagaganap sa himpapawid, ang pagpili ng susunod na multi-role fighter ng Philippine Air Force. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa Hilagang Luzon, kung saan isang maliit ngunit napakahalagang isla ang biglang naging sentro ng atensyon ng buong Indo-Pacific. Ayon sa ulat ng Naval News, nagsagawa kamakailan ng joint site inspection ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at United States Military sa Mahatao Forward Operating Base sa Batan Island, Batanes, isang bagong tayong pasilidad na direktang nakaharap sa Luzon Strait, at humigit kumulang 120 milya lamang mula Taiwan. Pinangunahan ito ng Commander ng Northern Luzon Command o NOLCOM, kasama ang mga opisyal ng US, kabilang ang US Air Force Attaché sa Pilipinas. Layunin ng inspection na suriin ang terrain, kondisyon ng infrastruktura, at ang strategic viability ng base para sa future joint at interoperable defense operations. Noong Agosto lamang ito opisyal na na-activate, ngunit malinaw na hindi lang ito simpleng kampo. Inilarawan ng AFP ang Mahatao Base bilang isang platform para sa territorial defense, maritime domain awareness, at humanitarian assistance and disaster response. Ibig sabihin, hindi lang ito pangdigma, kundi mahalaga rin sa disaster response at monitoring ng dagat. Kung titignan ang released photos at satellite images, makikitang kayang suportahan ng pasilidad ang mas malaking troop presence kumpara sa dati. Sa ngayon, maliit pa lamang ang permanenteng puwersa sa Batanes, binubuo ng AFP units, Coast Guard, at Marines, pero malinaw na handa ang base para sa expansion. Mayroon ding boat ramp malapit sa base na maaaring gamitin para sa unmanned surface vessels at marine patrol coastal watercraft, katulad ng mga ginagamit na ngayon ng Philippine Navy sa South China Sea. Isa itong indikasyon na ang Batanes ay hindi na lamang observation outpost, kundi posibleng maging active operational hub. Mas lalo itong naging kapansin-pansin ng masaksihan mas maaga ngayong taon ang presensya ng US Special Operations Forces, na naghatid ng rubber boat sa local Coast Guard gamit ang Combatant Craft Medium, isang sasakyang pandagat na karaniwang ginagamit ng US Navy SEALs sa high-risk environments. Hindi ito isolated event. Mula pa noong 2022, nang mag-deploy ang Pilipinas ng Marine Brigade sa rehiyon, tuloy-tuloy ang pagdami ng tropa, ehersisyo, at American access sa Batanes. Nangyari ito kasabay ng mas lantad na pahayag ng Administrasyong Marcos tungkol sa posibleng spillover ng Taiwan conflict sa Northern Luzon. Noong Abril, malinaw ang direktiba ni AFP Chief of Staff Gen. Romeo Bronner, pinaghandaan ang mga operasyon sakaling magkaroon ng Chinese invasion ng Taiwan, kabilang na ang repatriation ng mga Pilipino at depensa ng hilagang teritoryo. Isa sa pinakamalakas na senyales ng pagbabago ay nang unang beses na i-deploy ng US Marine Corps ang Naval Strike Missile sa Batan Island sa panahon ng Balikatan 2025. Mula sa Batanes, ang mga anti-ship missiles na ito ay may kakayahang bantayan at bantaan ang mga barkong dadaan sa unang island chain, mula Taiwan pababa hanggang Luzon. Idagdag pa rito ang mga nakaraang drills na nagsanay sa airlifting ng tropa at deployment ng HIMARS sa mga isla. Kahit sinasabi ng Washington at Maynila na defensive ang layunin ng mga ito, malinaw na may strategic impact ito sa kalkulasyon ng Beijing. Ayon sa ilang defense analysts, kritikal ang Luzon Strait at Bashi Channel sa kakayahan ng People's Liberation Army Navy na makalabas patungong Western Pacific. Kung makokontrol o ma-deny ang rutang ito, malaking problema ito para sa China. Isang dating AFP Chief of Staff pa nga ang nagsabi na halos imposibleng salakayin ang Taiwan kung hindi kontrolado ang Northern Philippines. Para kay Jaime Ocon ng Taiwan Security Monitor, ang anumang pagtaas ng US presence, tulad ng dagdag na ports, runways,
at ISR assets, ay direktang sumasalungat sa A2AD doctrine ng China. Ayaw ng Beijing na may kakayahan ng US na mabilis na tumugon gamit ang rutang ito. Dagdag pa niya, ang mas malawak na access ng US ay magpapahusay sa intelligence, surveillance, at reconnaissance, na susuporta sa joint anti-ship at long-range strike operations. Sa panig naman ng Pilipinas, plano ng Philippine Marine Corps na i-deploy ang isa sa 3 BrahMos shore-based anti-ship missile batteries sa ilalim ng NOLCOM area. Isang malinaw na hakbang para palakasin ang deterrence sa hilagang bahagi ng bansa. Habang pinatitibay ang depensa sa dagat at lupa, isa namang critical decision ang hinuhubog sa himpapawid, ang multi-role fighter project ng Philippine Air Force. Sa nakalipas na mga araw, lumakas ang indikasyon na lumalakas ang tsansa ng Eurofighter Typhoon sa MRF competition. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng seryosong talakayan ang Leonardo, kasama ang Italian financing arm na SACE Group, sa Department of National Defense, Department of Finance, at maging sa San Miguel Corporation. Sa isang pahayag ng Leonardo, binigyang diin ang twin-engine design ng Eurofighter Typhoon, na nagbibigay ng mas ligtas na long-range operations, lalo na sa mahihirap na kondisyon. Ang E-scan radar nito ay inilarawan bilang may malakas na beyond visual range air-to-air at air-to-ground capability, bagay na mahalaga sa pagharap sa high-performance fighters at surface threats. Sa madaling salita, ang Typhoon ay inaalok bilang isang high-end air superiority at strike platform, bagay na tugma sa mas malawak na regional threat environment. Ngunit hindi rin nagpahuli ang SAB. Agad itong naglabas ng opisyal na pahayag para sa Gripen E-F, na tinawag nilang isang real national asset. Ayon sa SAB, ang Gripen ay interoperable, sustainable, at may unique deployable capability, isang malaking bentahe para sa bansang archipelagic tulad ng Pilipinas. Ang Gripen ay kilala rin sa lower operating cost, mabilis na turnaround, at kakayahang mag-operate mula sa short at improvised runways, isang mahalagang aspeto kung sakaling masira ang mga pangunahing airbase sa panahon ng crisis. Kung susuriin, malinaw na magkaiba ang pilosopiya ng dalawang alok. Ang Eurofighter Typhoon ay kumakatawan sa maximum performance at deterrence, habang ang Gripen E-F naman ay nakatuon sa flexibility, affordability, at survivability. Sa konteksto ng lumalawak na defense cooperation ng Pilipinas at US, pati na ang lumalaking banta sa hilaga, lalong nagiging mahalaga ang desisyong ito. Ang pipiliing MRF ay hindi lamang eroplano, ito ay statement ng strategic direction ng bansa sa susunod na mga dekada. Sa huli, mapapansin natin na ang mga pangyayaring ito, mula Batanes hanggang MRF project, ay magkakaugnay. Ang Pilipinas ay unti-unting lumalabas mula sa purely internal security mindset at papasok sa external defense at deterrence posture. Tahimik ang mga hakbang, ngunit malinaw ang mensahe, handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo, at handa itong gampanan ang mas malaking papel sa seguridad ng rehiyon. At sa gitna ng mga base, missile, at fighter jets, iisa ang tanong, handa na ba ang bansa sa responsibilidad na kaakibat ng ganitong estratehikong posisyon? Ang sagot, tila unti-unti nang hinuhubog, sa lupa, sa dagat, at sa himpapawid. Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa mga nagdaang linggo,